Mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Elijah Paul Jan Valdez, at welcome sa ating daily devotions. Ang ating verse for the day ay nasa Mateo chapter 6, verse 26 to 27. Sinasabi ditong, tingnan ninyo ang mga ibon sa himpapawid. Hindi sila nagtatanim o nag-aani o nag-iipon ng pagkain sa bodega. Ngunit pinapakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't mas mahalaga kayo sa ibon? Sino sa inyo ang makakapagpahaba ng kanyang buhay ng kahit isang saglit sa pamamagitan ng pag-aalala? Isa sa mga katangian ng Diyos ay ang tagapag-ingat. Siya ang ating tagapag-ingat. Pagmahal niyang tinitiyak ang ating kaligtasan sa kawalang hanggan at pinananatili ito ang kanyang mapagbiyayang hawak sa ating buhay habang minamahal at pinaglilingkuran natin siya at ang iba. Ang mga mananampalataya ay matatag na inilalagay sa kanyang mahigpit na pagkakahawak sa pamamagitan ng pananampalataya. Pinangangalagaan ng Diyos ang kanyang salita sa ating buhay at pinananatili niya ang ating progresibong pagpapabanal sa pamamagitan ng kanyang banal na espiritu. Nagpreserba tayo. Tayo ay nasa kanyang mga kamay. Ipinagtatanggol, iniingatan, at sa isang kahulugan ay nagyelo. Walang mga pagkawala ng kuryente na nagbabanta sa atin. Walang takot na matunaw, walang takot na madulas, walang takot na mawala. Siyang ating tagapreserba. Sa kanya, maaari tayong magkaroon ng ganap na pagtiwala. Isipin ang katangiang iyon ng Diyos. Tinitiyak niya ito. Ang ibig sabihin ay nakikita niya kung ano ang mangyayari sa iyong buhay. Alam niya kung ano ang kailangan mo at saan man siya makikita. Siya ay kumikilos. Ang Diyos ay aktibo sa iyong buhay. Sa pinakaubod nito, ang pangalang ito ng Diyos ay nangangahulugang bigay ang kailangan para magbigay ng sustento o suporta. Ang ating Diyos ay tagapaglaan. Tinitingnan niya ito. Ang magtiwala ay naniniwala sa pagiging maaasahan, katotohanan, kakayahan o lakas ng isang bagay. Kaya pagdating sa pagtitiwala sa Diyos, nangangahulugan iyon ng paniniwala sa kanyang pagiging maaasahan, kanyang salita, kanyang kakayahan, at kanyang lakas. Sinasabi ng Biblia na hindi maaaring magsinungaling ang Diyos. Lagi niyang tinutupad ng kanyang mga pangako na mahal kanya at may nakalaan na kabutihan para sa iyo. Ang pagtitiwala sa kanya ay nangangahulugan ng paniniwalang totoo ang sinasabi niya tungkol sa kanyang sarili, tungkol sa mundo at tungkol sa iyo. Ang pagtitiwala sa Diyos ay higit pa sa isang pakiramdam. Ito ay isang pagpipilian na magkaroon ng pananampalataya sa kung ano ang kanyang sinasabi kahit ng iyong mga damdamin, mga pangyayari ay nais mong maniwala sa isang bagay na naiiba. Ang iyong mga damdamin at kalagayan ay mahalaga at lubhang nagkakahalaga ng pagbibigay pansin. May malasakit ang Diyos sa kanilang dalawa. Ngunit ang mga bagay na iyon lamang ay hindi sapat na maaasahan upang ibase sa iyong buhay. Maaari silang magbago anumang oras. Ang Diyos sa kabilang banda ay hindi nagbabago. Siya ay pareho kahapon, ngayon at bukas at sa makatuwid ay karapat-dapat sa iyong pagtitiwala. Ang pagtitiwala sa Diyos ay hindi tungkol sa pagbaliwala sa iyong damdamin o katotohanan. Ito ay hindi pagpapanggap na ang lahat ay okay kapag ito ay hindi. Ang pagtitiwala sa Diyos ay pamumuhay at paniniwala at pagsunod sa Diyos kahit na mahirap. Hindi ako ang inyong lingkod at dito na nagtatapos ang aking daily devotions.